Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Hosay buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin luwalhatiin, biyaya pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hanguin. Alleluia, alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghintay, siya ay nauuhaw. Dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa taasan nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal sakdal, malinis na pangalan po ng ating nag-iisa, buhay na Diyos, na atin pong Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Awitan natin siya ng mga bagong awit
at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatidbaga sa mga looban ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan at purihin. Purihin ng lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Wala pong sawa ay atin ang pasisimulang ipagpatuloy ang pagpapailang lang ng bunga ng ating mga labi. Pumupuri at sumasamba sa kanyang marangal at marilag na pangalan. Una nating awitin, mga kapatid, ang bilang 131 sa ating mga himnalyo. Tayo ay dumulog, sa kanya'y lumuhod, ang puso at isip ay ihandog. Pagpapala niya ay ating nakamo. Ito ay tanda ng pag-irog. Hallelujah! Sa Ama at Diyos ng lahat, pagpupuring taos at ang pagdakila mula sa mga pinagpala. Ang ating pag-asa ay di matitinag, sa piling niya'y maligaya. Walang alinlangan, sa kanya'y matibay, muog na mapagkakanlungan. Hallelujah! Sa Ama at Diyos ng lahat, pagpupuring taos at ang pagdakila mula sa mga pinagpala. Huwag tayong mangamba sa hirap at dusa, sa luha siya'y aalalay. Ang pagsintang tapat ating ipalasap, taglayin natin hanggang wakas. Hallelujah! Sa Ama at Diyos ng lahat, pagpupuring taos at ang pagdakila mula sa mga pinagpala. Purihin ang pangalan ng ating banal at buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 98 ang atin pong sunod na aawitin. Mga kababayan,
dahilan tayo ay magsipag-aral ng aral ni Jesus sa banal na kasulatan. Ito'y suligi mo na dapat na ipamatay sa lahat ng kasamaan. Hayon at ating lapitan, aral ng katotohanan na malaong dinagisnan sa lahat mong tinubuan. Itong sanglibot ay nagumon sa kalayawang, kaya ang mundo'y malapit na niyang wawakasan. At ang mga hula ay ating nangamamasdan na tanda ng kawakasan. Hayon at ating lapitan, aral ng katotohanan na malaong dinagisnan sa lupa mong tinubuan. Kaya kapatid ko, tayo ngayon magsigising, pusong natutulog ngayon ay ating buhawin. Hanapin mapilit, kapayapa'y tamuhin sa ikaliligtas natin. Ayon at ating lapitan, aral ng katotohanan na malaong dinagisnan sa lupa mong tinubuan. Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na tunay, siyang magliligtas sa taong kanyang kinapal. Dalisay na aral niya ang dapat panatilihan, walang labis, walang kulang. Hayon at ating lapitan, aral ng katotohanan na malaong dinagisnan sa lupa mong tinubuan. Atin pong ipagpatuloy ang pagpapailang ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Huling awit numero 122, unang estropa at koro po lamang. Pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Sa Iglesia'y ibinigay ni
sa krus ay napabayumay, inako ang kasalanan. Dahil sa kanyang pag-ibig sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus na madlang sakit. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, nalubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat, ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amen. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diyos ng iyong mga propeta sa bayan ng Israel. Kinaawaan, kinahabagan mo din po ang aming minamahal na ama at ang aming ina. Tinawag mo rin po sila at inilagay mo po sa iyong banal na katawan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikaw po ay kanilang pinagtapatan, pinaglingkuran, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong munti, Maralita, dukha na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, gayon din sa bawat tirahan ng mga lalaki at mga babae, na sa pamamagitan po ng karunungang pinalago mo sa huling araw, iyo pong tinawag sila sa bunto ng karamihan, inilagay mo rin po sila sa iyong banal na kawan bilang aming mga kaibigan. Kasama rin po namin sa kanilang mga tirahan ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, na bagaman malalayo kami sa katawan sa isa't isa, sa pamamagitan po ng iyong makapangyarihang Espiritu, amang banal, nagkakatipon po kami sa gitna ng iyong banal na pangalang Kristo Jesus. Nagpailang lang kami ng mga awitin, na bagaman hindi marilag ang aming mga tinig, nanggaling po sa kaibutulan ng aming mga puso. Amen. Sinampalataya na namin amang banal, walang sawa. Patuloy mong tinatanggap na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na harapan. Amen. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan. Sa Espiritu mo po sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Ama manal, sa linggo ng umagang ito, hayag sa iyo kung papaano ginugol namin ang 7 araw. Napakatulin mong pinalipas sa bawat isa sa amin. Dadapot nilipos mo kaming lahat ng buhay.
Hindi mo kami binawian ng aming hiram na hininga. Pinakain mo kami't dinamtan. Pinalakas, pinagaling mo ang aming pangangatawan. Hindi lamang kami, Ama, kung hindi maging ang aming mga kabiyak ng puso. Ang aming sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at ang aming mga kamag-anakan sa laman. Aman Diyos, maraming salamat sa iyo. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Sinasamba ka namin, Panginoon, at sa linggo ng umagang ito, kung paanong kami ay nasumpungan mong nagkakamali pa rin at nagkakasala. Huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan. Aman Diyos, patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Amen. Ama naming Diyos, sa umagang ito, sinasamo namin sa iyo. Ipinakikiusap namin, ikaw sana muli ang magturo sa amin. Ikaw sana ang tumindig sa amin, Panginoon. Kasangkapanin mo lamang ang isa sa pinakahamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo sana ang kanyang puso. Una sa lahat, dagdagan mo ang kanyang pananampalataya. Gawin mo sanang siya ang unang-unang nananalig, gumaganap, sumusunod sa kanyang mga itinuturo. At kung mapakinggan namin ang kanyang tinig, Amang Banal, bigyan mo nawa ng bis at kapangyarihan. Manampalataya kaming ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang aming Panginoong Jesucristong nangako sa iyong mga lingkod na ikaw ay isa sa amin hanggang sa huling hibla ng kapanahunan. Amen. Aman Diyos, kami sumasampalataya. Kami po ay nananalig. Dinirinig mo ang aming samo, ang aming mga pananalangin. At kung meron pang mga bagay na hindi kami nasambitla, nalalaman mo ang lahat, Panginoon. Bago pa namin buksan ang aming mga bibig, alam mo na ang aming kahilingan. Ito po'y inaasahan namin, sinasampalatayanan. Ibabasbas mo po, i-bendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Sa linggo po ng umagang ito, isang napakagandang aralin, buksan natin ang ating mga aklat. Sa Nahum 3:19, una po ay aking ipaaalaala. Ito po ay humigit kumulang anyo 713 taon bago nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo. This was written somewhere around 713 before Christ. Si Nahum ay isang propeta ng Diyos. At ang kanyang mga sinasalita, kanyang mga hula, na noong panahon pa man, na ito ay ipinasulat sa kanya ng Diyos, ito po ay hindi pa nangyayari. Kaya nga tinatawag na hula. Sinalita muna bago mangyari. At kung kailan nangyari yung hula, hindi lang 1, 2, 3 araw, kung minsan nangangailangan ng 100 taon, 1,000 taon, sapagkat magaganap pa po lamang. Una nating basahin sa Bibliang English na pinanggalingan, there is no healing of thy bruise. Thy wound is grievous. All that hear the bruise of thee shall clap the hands over thee. For upon whom hath not any wickedness passed continually? Sa Tagalog, 3:19 ng Nahum, na ipasulat ng Diyos kay Nahum, umigit kumulang anyo 713 years before Christ. Tinan po natin kung may pagkakaiba. Walang kagamutan sa iyong sakit. Meron po palang may sakit na tinutukoy dito, wala ikang kagamutan, hindi ka nagagaling. Ang iyong sugat, malubha. At lahat na nakakabalita sa iyo ay nagsisipalakpak ng kamay dahil sa iyo. May sugat ka, ang sugat mo malubha, wala kang kagalingan. At ang lahat ng nakakabalita sa iyo na may sugat ka na hindi ka nagagaling, pumapalakpak, natutuwa.
sa iyo. Bakit? Sapagkat sino ang hindi nadaanan ng iyong kasamaan? Napakagandang aralin, mga kapatid. Sa paniwalaan ninyo sa hindi, ito ngayon lang naibangon. Sa bisa at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, kasabay ang tinatawag na pagpapalago niya ng karunungan sa huling araw. Para ito po ay mapakinggan ng lahat ng mga tao libre, walang bayad sa buong sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang banal na iglesia o ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Walang kagamutan ang iyong sakit. Parang isang tao na may sakit na kanser. Ang sugat mo maluha. At lahat na makabalita sa iyo, ang lahat na marinig na may sakit ka na walang kagamutan, natutuwa. Pumapalakpak. Sapagkat, ano ang dahilan? Sapagkat sino ang hindi nadaanan ng iyong kasamaan? Ang ibig sabihin, ito palang tinutukoy na may sakit, napakasama pala nito. Lahat pala ng madaanan niya, nadadamay sa kanyang kasamaan. Kaya nga, nang mabalitaan nila itong pinanggagalingan ng kasamaan ng buong sanglibutan, pumapalakpak ang mga tao. Hooray! Hooray! Malapit nang mamatay. Ang alin? Ang pinanggalingan ng lahat ng kawalanghaan sa buong sanglibutan. Naghihingalo na. Tanong, kung ito'y hula, sino po baga ang hinuhulaan ni Nahum na ipinasulat ng Diyos 713 years before Christ, bago pa nagkatawan-tao ang Diyos? Kanino po baga ito pinatutungkol, itong paksa natin ito? Sapagkat nang ito po'y mapasulat, ito po ang tinatawag na kapanahunan ng paghahari ng mga hari sa Israel. Sa ngayon din, kay Propeta Isaias, sa 38:1, ng mga kapanahunang iyon, 710 naman before Christ, ang hari na nagahari, ang haring Hezekiah. At napataon, itong si haring Hezekiah, malimit nating mapakinggan sa kanyang Isaias 38:1 hanggang lahat ng mga talata na sumunod. Nang panahong yon, hindi ko nababasahin, nang panahong yon, si haring Hezekiah ay may sakit na walang kagalingan. Ang ibig bang sabihin, kapatid na Cirilo, si haring Hezekiah ang tinutukoy dito, na panggagalingan ng lahat ng kasamaan sapagkat nang mabalitaan ng ibang mga taong si Hezekiah may sakit na kanser na walang kagalingan, pumapalapak. Tignan ninyo ang tinatawag na hiwaga ng mga banal na kasulatan. Kung sino, hayaan natin ang kasaysayan ang magpaliwanag sa atin. Sino po baga ang pinatutungkulan ng Diyos sa paksa po natin ito? Isa pang propeta, contemporary ni Isaias at ni Nahum, na itinayo rin ng Diyos na mga propeta ng mga taong yaon, 700 more or less before Christ. Ano naman ang kanyang sinasabi? Basahin po natin. Sino ang pinatutungkulan ng Nahum 3:19? Walang kagamutan ang iyong sakit. Ang sugat mo malubha. At ang lahat ng nakakabalita sa iyo pumapalakpak ng kanilang kamay, natutuwa. Sapagkat sinong hindi nadaanan ng iyong kasamaan. Ikaw ang pinagmula ng lahat ng kasamaan, ang ibig lang ipakilala. Basahin natin, Jeremias 46:11. Ang wika ng Panginoon, sumampa ka sa Galaad, kumuha ka ng balsamo. Sino ang pinatutungkulan na may sakit na wala ng kagalingan? Pumaroon ka sa Galaad, kumuha ka ng balsamo, o anak na dalaga ng Ehipto. Dalaga, babae, mga kapatid, dalaga, Sa walang kabuluhan, gumagamit ka ng maraming gamot, hindi ka nagagaling.
Eto po. Alam po ba ninyo, itong hulang ito, itong salitang ito ni Jeremias, pagpapakilala at pagpapatotoo ang bawat salita ay ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, patulad ni Propeta Nahum na siya nating paksa, at ni Propeta Isaias, pinatunayan ni Propeta Jeremias, hindi po magkakabula, tunay na merong pinatutungkulan na isa na wala ng kagalingan ang kanyang karamdaman. Sino po ito? Anak na dalaga ng Ehipto. Bakit nga po baga? Binabanggit sa atin itong anak na babae ng Ehipto. Hindi ba kapatid na Cirilo, ang kaligtasan nanggaling sa kahudyuhan? Totoo po. Hinirang ng Diyos ang isang lalaki na ang pangalan ay Abraham, sapagkat sa kabila na iyong kanyang kinaroroonan na bayan ng mga Ur ng mga Kaldeo, na yun ang Iraq ngayon sa modern times natin, isang lalaki ang nakita ng Panginoon Diyos na hindi sumasamba sa mga larawan, hindi lumuluhod sa mga ginawa at nililok ng kamay ng mga tao, na tulad ng ginagawa ng kanyang mga kababayan sa Ur ng mga Kaldeo. Kaya naman si Abraham ang tinawag ng Diyos. Si Abraham po ang pinangakuan ng Diyos na gagawin niyang isang malaking bansa at malaking bayan, at sa kanila nga po nagmula ang alin? Ang tinatawag na bansa ng Israel. Nang ipanganak ni Abraham si Isaac, ipinanganak ni Isaac si Jacob, at pagkatapos po mula kay Jacob lumabas ang 12 angka ng Israel, at alam natin ang kasaysayan, sila po ang naging alipin ng Ehipto sa loob ng 400 taon. Itinayo ng Diyos ang isa sa kanila na ang pangalan ay Moses, ginawang kasangkapan ng Diyos upang ilabas ang mga kababayang mga Israelita, at sila'y binigyan ng lupain na binubukala ng pulot at ng gata, na anupat walang sino mang makalupig, walang makatalo sa kanila. Itinatag sila ng Diyos, ginawang isang malakit makapangyarihang bayan. At hanggang sa kapanahunan ng mga apostol, nang tawagin ng Diyos ang lalaking si Apostol Pablo, na ang pangalan ang una ay Saulo, ginawang Pablo bilang ilaw sa kahintilan. Si Pablo ay nagpapatunay, 9:5 ng Roma, sa kanila ang mga magulang, sa kanila nagmula ang Kristo, sa kanila nagmula ang paghahandog sa Diyos, ang pagpupuri at ang mga pagluwalhati sa Diyos. Kapatid na si Rino, ano ang kinalaman nitong dalagang babae na taga-Ehipto? Nag-iisip ba kayo mga kapatid? Alam po ba kaninyo kung sino itong may sakit na ito? Alam ninyo, ang imperyo ng Roma, sa pulpa ng kapanahunan ng paghahari ng mga Caesar, wala silang ginawa kung hindi lupigin ang mga bansa. At ang bawat bansa, ang bawat bayan na kanilang masakop, kinukuha nila yung mga estatwa. Kinukuha nila yung mga anito. Sa maniwala kayo sa hindi, kung makakarating kayo sa imperyo ng Roma, ngayon yung tinatawag na Vatican, napakaraming Diyos-Diyosan doon. Kasama ron ang mga anito na kinuha nila sa ating ilang bayan sa Pilipinas. At ang ginagawa ng mga emperador ng Roma, maliban sa kanila, mga kapatid, tinatawag nila ang kanilang sarili na sila mismo'y Diyos. Meron silang mga katakot-takot na mga estatwa na kung saan yung kanilang tinatawag na mga Maximo Pontifice, yung kanilang mga chief priest, yung kanilang mga tinatawag na mga banal nilang mga lalaki, kinukunan ng espiritu yon. Kaya ang imperyo ng Roma, katakot-takot ang kanilang mga Diyos-Diyusan. At itong tinatawag na dalagang babae,
ng Ehipto na may sakit, na wala ng kagalingan, natutuwa ang bawat bansa pag nalamang may sakit siya, hindi na siya mabubuhay pang muli, natutuwa sapagkat lahat ng bansa sa lupa, nasakop nitong babaeng ito. Sino ba ito? Ayon po sa kasaysayan ng Roma, mga kapatid, at ng Ehipto, ito po ang tinatawag nila Isis, ISIS, the Virgin Mother of Horus. Ito ang birhen, ito ang dalagang ina ni Horus, said to have been born on December 25 by the Egyptian, was later adopted by the Roman Catholic Church. References Wikipedia, Free Thought of the Nations. Sa makatwid, mga kapatid, ang Nahum 3:19, walang kagamutan sa iyong sakit. Ang iyong sugat ay malubha. Lahat ng nakakakita sa iyo at nakakabalita pumapalakpak dahil sa iyo, sapagkat sinong hindi nadamay ng iyong mga kasamaan? Ito ang Virgin Goddess of Egypt, na sinasabi nila ang pangalan ay Isis. Anak niya si Horus. At kaya nga ang Ehipto ng silaman ay maging wika nga kasangga ng mga Romano, sapagkat alam natin ang kasaysayan, no? Si Julius Caesar, binabae niya si Cleopatra, kaya nag-isang dugo yan. At pagkatapos, dinala ng mga paganong Romano ang Diyos na ito na si Isis. At nang sumila nga sa tinatawag na imperyo ng Roma ang kapatahan, inihalal nila si Isis, na nanganak ng isang anak na lalaki na ang pangalan ay Horus. Ikinapit nila kay Isis si Virgin Mary. December 25, ginagawa nila ang kapistahan, kapanganakan ng anak ni Isis. Sino ngayon ang may sakit na ito? Hayaan natin ang Biblia magpaliwanag. Gaano po kalubha? At ano po baga ang mga sugat o sakit na dinaranas nitong anak na dalaga ng Ehipto? Sa katotohanan ngayon, 2017, dediretsuhin ko na kayo, ang may sakit na ito, ang kumakatawan sa nagdadala ang iglesia na kumikilala si Virgin Maria, ang ina ng Diyos. May sakit! Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Totoo ba yan? Para lubos nating maliwanagan ito, ipagpatuloy po natin ang pagbabasa ng Biblia. At bakit sinasabi dito sa ating paksa, Nahum 3:19, sinong hindi matutuwa? Malalaman nilang ikaw ay mamamatay na. Sila'y pumapalakpak, sapagkat lahat ng iyong madaanan ay dadaanan ng iyong kasamaan. Yung sugat ng babae, yung reyna o Diyos-Diyosan ng mga Ehipto, na nanganak ng isang batang lalaki na ang pangalan ay Horus, na Disyembre 25, yun ang ginaya ng simbahang Katoliko. Ang lahat daw ng madaanan ng babaeng ito, kumakatawa na sa iglesia, ang lahat ng madaanan nahahawa. Sa makatid, mabigat na karamdaman, nakakahawa. Totoo ba yan? Mikas 1:9. Sapagkat ang kanyang mga sugat ay walang kagamutan. Tingnan ninyo, pati si Mikas, nakikiisa sa paliwanag ng mga propeta ng Diyos tulad ni Jeremias, ni Nahum, ni Isaias, na ang mga ito halos hindi naman nagkita-kita ng kanilang panahon. 1:9 ng Mikas, sapagkat ang kanyang mga sugat ay walang kagamutan, sapagkat dumarating, eto, nakakahawa, sapagkat dumarating hanggang sa Huda, umaabot hanggang sa pintuang bayan ng aking bansa, hanggang sa Jerusalem. Ayan. Hanggang sa Jerusalem. Nakakahawa. Sipin niyo, magmula sa Ehipto. Totoo niyan yan Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo. Bakit? Bakit nahawa ang mga Romano? Sa katotohanan yan, yung imperyo ng Roma, dati nang masama.
dati nang makasalanan, puro Diyos-Diyusan yan. Lalo pang sumama, bakit? Nang ang Roma, sa pamamagitan nga ni Julius Caesar, at gayon din ni Cleopatra, nang sila po ay magsama, pinag-isa nila ang imperyo ng Roma at ng Ehipto, nakapasok nga po, napakarami ng Diyos-Diyusan ng mga Romano, nadagdagan pa. Sino? Yung dalaga, babae, Diyos-Diyusan na ina ni Hora na Isis na ginawa nilang Birhen Maria. Nakuha na ninyo mga kapatid? Ang wika ni Mikas, nakakahawang sakit mo. Bakit? Nakaabot hanggang saan? Sa Huda. Ano ba yung Huda? Ano ba yung Huda? Yung po ang tinatawag na isa sa angka ng 12 anak ni Jacob, na kung saan ang galing ang Panginoong Jesucristo. Sa 9:5 ng Roma, ang wika ni Apostol Pablo sa kanila ang mga magulang. Sino ang mga magulang? Mga Israelita. Sa kanila mula ang Kristo. Bakit sa mga Israelita nagmula ang Kristo? Ipinanganak ang Kristo sa angkan ng Huda. Jew. Huda. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay Hudyo. Naintindihan ba ninyo? Ang karamdaman ni Isis, ang karamdaman ng Birhen Maria, nakarating sa pintuan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Napakaganda mga kapatid. Pinatunayan ba ito? Paano pinatunayan na itong ang Diyos-Diyosa na si Birhen Maria, nahawan niya ang mga Israelita, ang mga anak ng Diyos, na sa kanila ibinigay ang 2 tapyas na bato sa pagkasangkapan kay Moses, na ang unang-unang utos sa 2 tapyas na bato, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Panahon na ng paghahari at ang hari na ang haring si Hezekiah. Totoo ba ito? Na ang paglilingkod sa Diyos-Diyosa na tulad ni Isis o ni Birhen Maria nakarating nga sa mga lansangan ng Jerusalem? Buksan natin ang kasaysayan ng Biblia. Jeremias 7:13. At ngayon, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng mga gawang ito, ang sabi ng Diyos kay Jeremias, nagsalita ako sa inyo na ako'y bumabangong maaga at nagsasalita. Hindi ninyo dinirinig ang aking tawag. Tinawag ko kayo, ngunit hindi kayo sumagot. 14. Gagawin ko sa bahay na ito. Ipinakikilala na ng Diyos ang kanyang galit. Saan? Sa kanyang bahay. Ano ba yung bahay ng Diyos? Israel. Ano ba ang Israel? Katawan ng Diyos. Nang magalit na ang Diyos sa kanila, ito nga ang panahon na nagalit na ang Diyos, isinumpa na. Noon pa man, isinumpa na ang mga Israelita. About 700 years before Christ, nagalit na. Gagawin ko sa bahay na ito, na tinatawag sa aking pangalan, na inyong tinitiwalaan, at sa dakong ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang, gagawin ko sa inyo ang aking ginawa sa Silo, at akin kayong itatakwil. 7:15, akin kayong itatakwil sa aking paningin, gaya ng pagtatakwil ko sa lahat ninyong mga kapatid, sa buong binhi ni Ephraim. Ang wika ng Diyos kay Jeremias 7:16, kaya't huwag mong ipanalangin ang bayan ito, ang Israel. Ni palakasin man ang daing mo tungkol sa kanila, ni ipanalangin mo man sila, o mamagitan man ikaw sa akin. Bakit? Hindi kita diringgin. Walang kapatawaran. Ang karamdaman, ang nakakahawang sakit ng Diyos-Diyosan ng Ehipto, na hanggang sa Roma dinala ng mga Sisar, lumaganap, nakahawa hanggang sa bayan ng Diyos sa Israel. Jeremias, ang wika ng Diyos, huwag mong ipanalangin. Hindi kita pakikinggan. Bakit? Bakit hindi ko ipapanalangin? Hindi ba mga anak mo, sila? 7:17, ituloy natin. Hindi mo ba nakikita, Jeremias, kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Ang mga anak na mumulot ng kahoy, ang mga ama na nagpapaningas ng apoy, ang mga ina, ang mga babae, nagmamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay. Ang alin? Ang reyna ng langit. Itong Isis
dalagang Diyos-Diyosan ng Ehipto na ina ni Horus, na kinilala nila yung Horus, yun ang Kristo, ipinanganak ng Disyembre 25, pinagprosesyon nila yun. Isipin ninyo, 700 years more or less before Christ, there is already Virgin Mary in the city of Jerusalem being processioned by the people of God. That is why God cursed them, that they will die. Walang kagalingan. Huwag mong ipanalangin. Hindi kita pakikinggan. Walang kagalingan. At dito ipinakikilala, ang pinakamasamang kasalanang magagawa ng isang tao, ang gumawa siya ng kanyang sariling Diyos-Diyosan. Naiintindihan ba ninyo, mga nakikinig? Kayong mga Katoliko, hindi ba kayo aalis kay Isis, Mama Mary, Mother of Christ? Hindi na ba mabubuksan ang mata ng inyong mga isip? Ang pagsamba sa mga ginawa ng kamay ng tao, mga larawan kamukha ni Mama Mary, ni Santo Niño, ni Kalunsan, ng mga papa sa Roma, walang kapatawaran. Di ba ninyo naiintindihan yan? Dala-dala niya ng isang sakit na walang karamdaman, na walang kagalingan, at lahat ng taong madaanan yan. Natutuwa. Bakit? Lahat sila naging biktima eh. Magulang, natutuwa sila, mamamatay ka na. Ang liwaliwanag po ng Biblia. 7:19, Hermes, kanila baga akong minumungkahi sa galit, sabi ng Panginoon? Hindi baga sila namumungkahi sa kanilang sarili, sa ikalilito ng kanilang mukha? 7:20, kaya nga't ganito, sabi ng Panginoon Diyos, narito, ang aking galit, ang aking kapusukan, mabubuhos sa dagong ito, sa tao, sa hayop, sa pulang kahoy, sa parang, sa bunga ng lupa, at masusubok at hindi mapapatay. Alam ba ninyo yung nangyayari ngayon sa ating inang bayan sa Pilipinas? Halos araw-araw, sunog, daan-daan. Ang pamilya nawawala ng tahanan. Araw-araw, baril dito, baril dyan. Ang sabi nila, EJK daw, extrajudicial killings. Bukod sa bomba rito, bomba dyan sa Mindanao. Bukod sa nangakaumang na mga digmaan. Hindi ba ninyo pinag-aaralan kayong mga Pilipinong nakikinig ngayon na nakatira pa dyan sa Pilipinas? Ang tagal-tagal na ng ating inang bayan, may sarili na tayong bansa. Mga tagapakinig, naiiwanan tayo ng napakaraming ibang bansa sa mga nakapalibot sa atin. Alam ba ninyo, hindi ba ninyo na itatanong sa mga mangangaral ninyo, baka naman yung mga Diyos natin, baka naman yung ipinagpoprosesyon natin, baka naman si Mama Mary, baka naman si Santo Niño, ay walang kabuluhan? Di ba niyo naiintindihan yan? Katagal ng panahon ng Pilipinas, independent nation. Parati na lang kurakot dito, kurakot dyan, nakaw dito, nakaw dyan. Bakit? Puro biktima ni Mama Mary. Biktima ng pagiging pagano ng Pilipinas nang dahil sa simbahang Katoliko. Totoo ba yan? Baka naman kapatid na si Rilo, galit na galit na personal mo na kaming mga Katoliko. Kapag binabanggit yung salitang babae sa hula, sino ang kinakatawa ng salitang babae? Kamukha nito, tinatawag nila sa Ehipto, Mother of Horus. Ipinanganak December 25. Sino pa yan? Yun nga, kinuha ng mga Romano, ginawa nilang Mama Mary, Mother of Christ. Totoo ba yan, kapatid na Cirilo? Na kapag ang ginagamit sa hula ay babae, kumakatawan sa iglesia? Bayaan ninyo si Apostol Pablo magpaliwanag. 2 Korinto 11:2, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo, panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo ay aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo ay maiharap ko kay Kristo na tunay sa dalagang malinis. Sino po ang kausap ni Apostol Pablo rito? 2 Korinto 11:2, ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa. Paano ba ang isang tao nagiging asawa ng tinatawag na katawan ni Kristo? Mateo 28:19-20. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang pangangaral kinakailangan po sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Ang makarinig at sumampalataya, bautismuhan ninyo. Saan? Saan ba bautismuhan? Sa
pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Saan mo ba masusumpungan yung dako na yan? Masusumpungan mo ba yan sa Iglesia Protestante? Pagka nagpabinyag ka sa Protestantismo, I baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. We're Baptist Church, Jehovah Church, Seventh-day Adventist Church. Meron pa silang Pentecost, meron pa silang Episcopal, meron pang Universal International Church. Saan bibinyagan? Sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo, Jesus, Espiritu Santo, sa makatidbaga sa kanyang ebanghelyo, sa 63 ng San Juan, lipos ng Espiritu, lipos ng buhay, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako'y naninibog ho sa inyo ng isang panibog ho na galing sa Diyos. Bakit? Pinapag-asawa ko kayo sa isa, ikinasal ko kayo saan? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ko kayo ikinasal sa Iglesia Apostolika, Katolika, Romana. Hindi ko kayo bininyagan sa Baptist, Seventh-day Adventist, Pentecost, kung ano-anong mga walang kabuluhang pangalan. Di ba yun naiintindihan yan? Iisa lang ang pangalan ng katawan ni Kristo. Iglesyang itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Unang Tesalonica 2:14, tinutularan na lamang natin ngayon, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Naninibog ho ako. Ang wika ni Pablo tungkol sa inyo, panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa isang dalagang malinis. Kapag binabanggit ang salitang babae sa hula, kumakatawan sa iglesia. Kaya nga itong babaeng may sakit, itong babae na naghihingalo, pag nalaman ng mga tao, may sakit, mamamatay na, malapit nang mamatay ang alin. Ang Iglesia Apostolika, Katolika, Romana, malubha ang kanyang sakit. Na kung liliwanagin lamang natin ngayon, sa huling panahon ito, itatapon na yan sa impyerno. Wala nang pag-asa. Kaya lahat ng mga membro niyan, kailangan maglayasan na. Ituloy natin, 11:3. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva'y nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay na at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo, ay pasamain. Noong isang araw, nakikinig ako ng salita ni Ginoong Duterte. Maraming nagagalit kay Ginoong Duterte. Ako'y nagtataka din sa mga Pilipino, ano? Pagka ang presidente nila, kamukha ng mga nagdaang presidente, kawatan, magnanakaw, mandarambong, abay, tahimik na tahimik sila. Pagka ang presidente nagtatrabaho, alam po ninyo, swerte natin eh. Nagpaparanas ang Diyos. Itinayo si Ginoong Duterte. Baisipin mo, ano sabi ni Ginoong Duterte? Pagpapatunay nitong ating paksa na naghihingalo na ang simbahang Katoliko, sabi ni Ginoong Duterte, bakit ninyo ako tuturuan ng tungkol sa moral? Sabi niya, kayo nga dito nga sa amin, sa Davao kunyari, wala raw mga asawa. May mga babae kayo, 2, 3, mga kapatid. Ako nga, 2 lang. Sabi ni Ginoong Duterte. Pagkatapos, ano pa sinabi niya noong isang araw? Habang nagsasalita siya sa harap ng mga PNP, mga pulis Pilipinas, ano ang sinabi niya? Kayong mga pare, daldal kayo ng daldal. Puro kayo daldal. Ang wika ni Ginoong Duterte, mga kapatid. Meron pa kayong golden chalice. Yung mga nakikinig naman sa inyo, wala naman makain. Ibigay ko kaya sa inyo ang chandelier ng Malacanang. Gamitin pa ninyo mga ginto ninyo. Pagkatapos hindi na ipinarinig yung PUTA. Mga PUTA kayo, mga pare, mga arsobispo kayo. Ano ibig sabihin niya? Kaya natin ang Biblia magpaliwanag. Sino nga po ang iglesyang ito na may malubhang sakit, na nakakahawa at wala ng kagalingan at bakit? Malapit lang mamatay? Apokalipsis 17:3. At ako'y kanyang dinala na nasa espiritu sa isang ilang, ito'y hula pa rin eh. Pero, anyo 96 sa pulo ng Patmos, yung hula ni Nahum, ipinakita na literal sa pangitain. Kay Juan Apokaliptiko sa pulo ng Patmos. Totoo ba yan? Ang paghihingalo ng iglesyang ito, ituloy natin. Apokalipsis 17:3. Ako'y kanyang dinala na nasa
espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae. Ito na naman, nakita ko ang isang babae. Alam na natin yan, ha? Nakita ko ang isang iglesia na nakasakay sa isang hayop na pula, puno ng pangalang pamamusong. Putulin ko muna. Bakit itong iglesyang ito na nakapula, puno ng pangalang pamumusong? Ibig sabihin, meron siyang pangalan nakakapit sa kanya, pamumusong. Ano ang pangalang ikinapit sa leader ng simbahang ito? Vicarius Filii Dei. Ano ba ibig sabihin ng Vicarius Filii Dei? The Vicar of Christ. Ano ba ang ibig ipaliwanag ng Vicar of Christ? Kahalili ni Kristo, kahalili ng Diyos. Ang iglesyang ito may pangalan, pamumusong. Kahalili daw ng Diyos. Pamumusong. Paano makikilala ito at saan ito magmumula? Nararamtan ang iglesia ng kulay ube. Ayan na naman. Sino sa lahat ng relihiyon mahilig sa kulay ube? Papa sa Roma, Cardinal, Monsignor. O, di ba? Pati mga simbahan nila, makikita mo kulay ube o mga kurtina. Papuputol ko daliri ko pagka ako'y hindi nagsasabi sa inyo ng totoo. Nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, nahihiyasan ng ginto. Ayan. Sino ang iglesia na ang leader magmula ron sa kanyang tuktok sa ulo, puro ginto, puro pilak, puro rubi, perlas, mamahaling mga bato? Ang Papa sa Roma. Nahihiyasan ng ginto at ng mga mamahaling bato, mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo, ayan, sa kanyang noo, nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Mystery, Dakilang Babylonia, Babylon the Great, the mother of all harlots and abominations on earth. Ang kanyang noo'y may pangalan, Hiwaga, Dakila, Babylonia, ina ng mga patutot, lahat ng prostitute, at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Pag sinasabing ina ng lahat ng patutot, may anak ito. Sino ang mga anak nito? Ituloy natin ang pag-aaral. Ito nga ang tinatawag natin ngayon, yung mga protestante. O protesta. Ano po ba relihiyon ninyo? Ako, Baptist. We are Protestant. We are born again. Tapos makita mo, may hikaw na cross, may singsing na cross, may mga diamante rin sa mga daliri, nagbibigayan din ng aginaldo, may Christmas tree rin sa bahay nila. Puro kayo ipokrito. Mga anak kayo ng itong may sakit na malubha. 17:6, at nakita ko ang babae nalasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Ayan. Sinong relihiyon ang pumatay ng napakaraming mga Kristiyano? Kasama si Dr. Jose Rizal, si Gomez, Burgos at Zamora sa pamamagitan ng Inquisition sa Espanya. Nanguna ng panahon ng Panginoong Jesucristo ang nagpapako yung imperyo ng Roma. Wala pang Katolisismo noon. Ang Katolisismo lumabas more or less mga 530 after Christ. Kaya nung panahon ng Panginoong Jesucristo ang nagpapatay ang imperyo ng Roma. Eh sino ba nagtayo ng Iglesia Apostolika Katolika Roma? Imperyo ng Roma. Kaya sa Roma, bumangon ang kagilagilalas, Dakila, Hiwaga, Babylonia, ina ng lahat ng mga masasamang babae, masasamang iglesia sa lupa, ina ng Protestantismo, ina ng Sabadista, Baptist, ina ng mga kung ano-anong mga denominasyong nanggaling ika sa Katolisismo, Protesta, pero pareho rin ang ginagawa, mas masama pa. Nagkakasal ng lalaki sa lalaki, nagbibinyag ng aso, hanggang ngayon puro ikapo, hindi na kailangan ng ikapo. Kunyari, nangingili ng araw ng Sabat. Hindi naman maka-absent sa trabaho kung araw ng Sabado. Time is 2, time is 3 ang bigay ng kumpanya. Ang Katolisismo, ina ng lahat ng Protestante. Mga patuto, whores, mga masasamang iglesia, ang ibig lang sabihin. Huwag kayo magagalit. Mag-aaral tayo, kaya nga nag-aaral eh. Tuloy natin, 17:7. Ito na, nakita ko ang babae, lasing na lasing sa dugo ng mga banal at mga dugo ng martir ni Jesus. Because of the Inquisition of Spain. 17:7, sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae, iglesia,
at ng hayop na sinasakyan niya. Alin yan? Na may 7 ulo at 10 sungay. Alin yan? Narito, ang pag-iisip na may karunungan. Apokalipsis 17:9. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaroroonan ng babae. Nakaupo ka sa isang hayop na may 7 ulo, 10 sungay. Narito, yung babae nakaupo sa 7 bundok. Alin yung 7 bundok? The city of 7 hills. Kaya yung Roma na yan, Iglesia Apostolica Catholica Romana, it is seated in the city of 7 hills, in Rome. Tunay ba na ang inihuda ng ating paksa na talagang may sakit na ikamamatay itong babaeng ito, itong iglesyang ito, ayon sa ipinakikilala ng mga banal na kasulatan, malapit nang matapos malagot ang kanyang hininga. Sangayon po sa kasaysayan, makinig kayo mga kapatid, ang unang-unang pangyayari na nabaksak ang simbahang Katoliko nang itayo ng Diyos 1521, halos kasabay ng pagkadiskubre sa Pilipinas ni Ferdinand Magellan 1521, March 28, nang dumating ang armada ni Ferdinand Magellan na tinatawag Discovery of the Philippines. Sa Europa, 1520, isang taon bago madiskubre ang Pilipinas, isang lalaki, isang nag-aaral ng pagpapare, si Martin Luther, sa University of Wittenberg. Pinagliwanag ng Diyos ang mata ng lalaking ito. Ano po ang ginawa ng Diyos kay Martin Luther? Ipahayag niya ang 99 Theses of the Pope of Rome and the Roman Catholic Church. Kaya doon nga po, ang wika sa Apokalipsis 18:2, nagiba ang dakilang Babylonia. Doon nagpapasimula na ang mabigat na karamdaman ng mga papa at ng simbahang Katoliko, malaking dagok sa kanila. Nang ilagay ni Martin Luther ang 99 Theses, 9 na karamdaman, sakit na walang kagalingan ng Papa sa Roma at ng simbahang Katoliko, nabuksan sa napakaraming mga tao sa Europa ang katotohanan. Sumunod kay Martin Lutero ang mga lalaking katulad ni Zwingli, ni Calvino, at napakarami pang mga reformadores. Nagdagsaan nga yung kanyang mga anak. Noong una talagang katotohanan yung pagreforma. Pero nang kumalat na ang kapanahonan, lumakad na ang kapanahonan, nakikita mo yung mga protestante, kasama na naman mga papa sa Roma. At ang wika ng Biblia, gumaling yung sugat. Pagkatapos nga po ng kung ilan daang taon, mga 300 taon, isang lalaki ng pangalan ay Napoleon Bonaparte. During the 1796 conquest of Napoleon Bonaparte, nakubkob niya ang buong sanglibutan. Napasok niya ang Vatikano. Nalupit niya ang Roma. At isinugo ni Napoleon Bonaparte si General Berthier, Papa sa Roma, na noon ay si Papa Pio VI. Dinala sa kulungan karsel sa Pransya, nawasak, naguho. Tulad ng sinasabi sa Apokalipsis, naguho ang dakilang Babylonia, nawasak. At magmula po noon hanggang ngayon, nagpupumilit na bumangon ang demonyo. At ito nga po, 2017, nagpapalakas na naman si Satanas, yung Papa sa Roma, ikot ng ikot. Hindi ba niya napupunan? Bumalik na naman sa Pilipinas, di ba? Pagkatapos kumukuha na naman ang kanyang makakakampi. Nagpapalakas ang demonyo. Sipin mong pinalitan nila ang ating Panginoon Diyos na dapat tawagin Papa sa buong mundo, ang Panginoong Jesucristo. Totoo ba yan? Basahin natin ang Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang batang lalaki. Hula, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha. Ito nga ang Panginoong Jesucristo. Tatawagin ang kanyang pangalan Kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, Almighty God, walang hanggang Ama, Eternal Father,
Prince of Peace. Isaiah chapter 9 and the verse 6. Jesus Christ is the true Pope. And Jesus is not only the Pope of Rome. Jesus is the Pope of the whole world and the whole universe. Sipin mo, sinipa mo, yung tunay na Diyos. Magmula sa Papa ninyo hanggang sa inyo, na pinakamalit ng membro. May sakit kayo. Nakakahawa. Nabalitaan namin, malapit na kayong ipukol sa impyerno. Malapit na ang pagkatubos ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya nga anong ipinapayo sa atin ng Diyos? 18:5. Ang wika ng Panginoon sa pulo ng Patmos kay Juan Apokaliptiko, sapagkat ang kanyang mga kasamaan ay umabot sa akin hanggang sa langit at naalaala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan, sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ito'y naging sermon natin ang mga nakalipas na linggo, nangaguha ang lahat ng mga bansa dahil sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. At ang mga hari sa lupa nangakiapid sa kanya. Totoo naman yan eh. Wala namang hari, presidente, premier, na hindi nakakapit dyan sa Papa sa Roma na yan. Inihalilin ninyo sa Diyos. At ang mga mangangalakal, pati mga mangangalakal sa lupa, nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayuan. Mga kapatid, at 18:4 ang payong, narinig ko ang tinig ng ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa Kanya! Kanino? Sa Iglesia Apostolika Katolika Romana at sa kanyang mga anak. Bayan ko! Bakit? Upang huwag kayong maramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ano pa ang pinakikilala ng Diyos? Mga kapatid at mga magulang, talaga bang malapit na? Ang kagibaan nito, 18:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit. Ito nga po, kumakatawan na itong mga anghel na ito doon sa talagang literal na kumugkob sa Vatikano. Mga tauhan ni Napoleon Bonaparte noong 1798. Mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaliwanagan. 18:2. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho! Naguho! Ang dakilang Babylonia! Naging tahanan ng mga demonyo, kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal, kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. At kung sino nga po itong sumisigaw ngayon, naguho, naguho, nagpapaliwanag sa inyo ngayon, ito ba'y tao? Ito ba yung sinasabi nilang suguraw sa huling araw? Na kanilang sugong anghel daw, si Kristo, ginawa nilang tao. Ito ba'y tao? Basahin natin, huling talata. Sino ang sugo na sumisigaw nito ngayon sa araw at oras na ito? Ang wika ng banal na kasulatan, sumigaw ng malakas na nagtinig na nagsasabi, naguho! Naguho ang dakilang Babylonia! Efeso 3:10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Alin ba yung iglesia? Katawan ng Diyos. Ano ba ang katawan ng Diyos? Natural, yung katawan na itinayo niya. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. Ito po ang sumisigaw sa inyo ngayon. Nagiba, nagiba. Wasak na! Baksak na! Pati nga si Ginoong Duterte, isipin ninyo yan. Si Duterte, halos minumura yung mga papa ninyo, yung mga kardinal ninyo. Talaga naman kawala-walang hiya. Wala naman kayo itinurong mabuti. Masasabi ko pa nga kayo, ang ugat ng lahat ng katampalasanan. Napakaraming kaluluwa, pinatay ninyo. Hanggang ngayon, pinapatay ninyo. Ang mga kaluluwa ng maraming mga tao. Mga kapatid, ito po ang paksa na binigay sa atin ng Diyos na napakinggan natin ang buong kaliwanagan. Nahum 3:19. Walang kagamutan. Ang iyong sakit, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, mayroong sakit, malubha. At ang lahat ng makaalam nito, pumapalakpak, natutuwa. Malapit ka na itapos sa impyerno. Hindi lang ikaw, pati yung mga anak na lumabas sa iyo. Ikaw na Isis, Birhen Maria daw, yung palay Diyos-Diyosan ng Ehipto, kinuha lang ninyong mga Romano. Ito na ang ipagpala.
Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon, magpakaikilama. Amen. Muli tayo maghahandog sa Diyos na isang maiklit may espiritu ng awitin. Pinakikiusapan ko pong manguna sa panalangin si kapatid na Glenda, maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Awitin natin ang bilang 57, unang estropa at koro po lamang. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan sa lahat ng taong sa Kanya'y lahat. Lunas na ligaya sa kalungkutan, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi natin isagunita upang magtamo Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, salamat po Panginoon. At kahit po may mga kasamaan ng panahon po ngayon, muli po kami nakarating dito sa bahay-sambahay nito na mapayapa. At kami po, Panginoon, nag-alay ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig ng iyong mga banal na aral. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon po umagay, lubos-lubos po ang aming mga pasasalamat sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat kalakasang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po rin, Panginoon, at sa pamamagitan ng aming mga pakikinig ay pinatitibay mo po ang aming pananampalataya na minsan mo pong binigay sa bawat isa sa amin. Amen. Salamat po, Panginoon. At sa banal na nasalita mo na narinig namin ngayong umaga at nawa po, Panginoon, maging pagkain ng aming mga kaluluwa at kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Siya nga po. Salamat po, Panginoon, at ang aming mga kahilingan ay iyong dinidinig. Panginoon, ikaw lamang po ang nakakaalam ng nilalaman ng aming mga puso at kaisipan. Kaya po minsan po, Panginoon, kami nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan. Kaya po, Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Amen. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami sa mabibigat na karamdaman, sa biglang kamatayan, sa masasamang tao, lalo na po sa kamay ng hustisya, Panginoon. Siya nga po. Panginoon, dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang 2 taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, dagdagan mo po ang buhay kalakasan nila at dagdagan mo po rin ang karunungan nagmumula sa iyo. At nawa po na makapagpatuloy po rin sila ng pagpapahayag at nawa po, Panginoon, marami pa pong mga taong makapakinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon, dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na ang aming mga mahal sa buhay na nasa aming inambayan, nawa po huwag silang makaranas ng sobrang kahirapan at nawa po, Panginoon, huwag mapasama sa mga kaguluhang nangyayari sa aming inambayan. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na ang aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Nawa po, Panginoon, hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Nawa po, pagalingin mo po sila at nang sa ganun po, magkita-kita kaming may buhay at kalakasan. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, kami may mga katandaang na, Panginoon. Dagdagan mo po ba kalakasan namin at na kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Nawa po, Panginoon, kung paano po kami ninyo dinala dito ng mapayapa, gano'n mo po rin kami iuwi sa aming mga tahanan ng may
kapayapaan. Siya nga po, Panginoon. Panginoon, ang aming pong mga mahal sa buhay na nagsisipaghanap buhay sa iba't ibang lugar, sa iba't lugar ng mundo, Panginoon, nawa po, Panginoon, inyo po silang iingatan, inyo po silang gagabayan, at nawa po inyo silang pagpapalain. Nawa po ang mga samot na langin na ito, Panginoon, ay makarating nawa sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalain ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila naming tagapagligtas. Amen. Amen. Makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo. Buhay at lakas, dalangin namin sana ay maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami po na-include sa iyong harapan at pinakinig niyo pong mga ginitawang maaral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa maaral na ito at sa lahat ng kabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga salaping ay na pagkayanan. Nawa, Panginoon, ito po magamit ang iyong kapangasiwaan, makatugon po, Panginoon, sa mga tao na nangangailangan. Higit sa lahat, Ama, sana po ang mga salaping na magkasangkapan sa bagasag niyo may ebanghelyo sa ibaba ng sanlibutan. Amin lang pong sinasama, Panginoon, sa iyo na sana huwag na huwag kasawaan at sa mga susulinggo namin buhay. Makita po kami naglilingkod at tumakit pa po ni walang bayad doon sa mga makapintasan. Amen. Laki, Panginoon, ang mga panalangin, ang mga laki tiligoy niyo po sa amin upang mahatid niyo po ang mga banal na mga aral. Panginoon, bibig niyo po sa mga katalinuhan ng mga kalakasan na nagmumula po sa ipong kaitaasan. Muli, Panginoon, sa hapon ito magkakulad kayo mga magkakapatid. Iba po sa amin tutungo sa kanilang limatanan, iba na may tutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ay matutunguhan na ligtas, lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon, marami kami mga kailanman, dadapat kami maasa ng mga ito idadagdag sa amin. Kaya po lahat mga bagay, maghanap pa namin hiling. Sa dakilang pangalan, Diyos Jesus namin, Diyos, sa dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na ating Panginoong Heso Kristo. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga sariling mga kabyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lahat ng ating mga kaibigan,
sa paglalakbay natin sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa lahat din ng ating mga kaibigan, magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat ay pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus ang gusto'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus. Aalala